Hello, what's up? It's me, Donnie Romelo de Caballeros, ang nag-iisang purang Koreano ng nagsalita sa basa. So guys, nandito na naman tayo ngayon sa kung saan wala kayo. Nandito tayo ngayon sa Calgary lang naman at kung saan at mamaya-maya patutungayan natin ang pagkikita natin. Isang may-ari nito. Alam mo kung saan ako? Nandito lang ako sa Prime Tuna. Nandito lang yan sa New Horizon Mall, Calgary, Alberta, Canada. At mamaya-maya lamang makikita natin at interviewin natin siya. Ito nga, isa na namang Pilipino na nagtagumpay at nagpagtagumpayan niya ang isang negosyo na kung saan bago sa ating mga mata. Mamaya kausapin natin siya dahil papasok tayo. Dito na nga ako sa loob at sa lang saglit lamang matutungayan at makikita na natin. Isa sa pinaksikat ngayon na may-ari ng Prime Tuna, kaibigan ko yung may-ari nito at close ko talaga. Dati ko siyang boss. So, ladies and gentlemen, please welcome our very own idol natin to, idol nyo, idol ko, idol natin lahat. Kaya lang naman, ang nagmamayari nitong tindahan na ito, walang iba kundi si Bernabe Anding. Kamusta sir? Kamusta boss? Kamusta chong? Mabuti nakapasyal kayo dito sa munting tindahan natin ng tunahan. Yeah, at ikinagagala ko na inibitahan mo ako para mag-vlog dito, para i-vlog yung store mo at lalo na ikaw. Ako ang nagpapasalamat sa iyo kasi isang sikat isa sa mga sikat na vlogger dito sa Calgary. Bumisita sa akin. Thank you, Chong. Okay. At hindi lang yan, so nagpapasalamat din ako dahil isa ako sa napili mong vloggers at dami-daming vloggers dito sa Calgary at masaya ako dahil isa ako sa napili mo na i-vlog itong very successful and bago sa mata ng tao, lalo na sa mata ng Pilipino sa ating komunidad. So ngayon guys, makikilala at makilala nyo pa muli dahil alam ko ilan sa ating mga Pilipino dito sa ating community, kilalang kilala na ito si Idol Pau Pau, pero mas makilala pa po natin siya at sabay-sabay po nating matunghayan kung anong pinagdaanan niya, paano niya nagawa ito at bakit itong pinili niya. At dito lang sa Diri Kabay. So bago tayo magsimula, gusto ko rin malaman at gusto ko rin malaman ng mga manonood natin na kung paano ka nag-start, ano yung mga struggles mo, ano mga pinagdaanan mo bago mo nakamit dito at bago mo naging isang negosyante na sikat ngayon sa ating hindi lang sa buong mundo, sa ating lugar. Sa Calgary. Baka magkano pa tayo dito, kung sabihin ko lang, baka magkaroon tayo ng iyakan ngayon dito. Ano bang yun talagang content natin? Bago ako napunta dito sa Canada, so alam mo naman dati na isa akong kusinero. So, nag-start ako sa Pilipinas, pag mayroong bitsin. Nagsimula ang lahat sa Pilipinas, naging kusinero ako doon. Then, nag-work ako sa cruise ship. And after cruise ship, dito na sa Canada. So, nagsimula ang lahat nung bago ako dito. Siyempre, hindi naman natin alam ang buhay dito. Nung una, akala ko, nung nakapag-Canada na ako, sabi ko, yes, mayaman na ako. Yung perspective nila, Yes, so, pag Canada, parang heaven sa kanila. Hindi nga, sabi ko sa tatay ko, mayaman na tayo. Bakit? Natanggap na ako sa Canada. Di ba? Daming mga nangyari. Nagsisimula pa. Mga rocky roads. Rocky roads. Siyempre, nandun na yung signature ng mga Pilipino dito. Pag nagsimula dito, siyempre cleaning. So, 3 jobs. Wow. Struggles. Minsan, pag yung work permit ka pa, siyempre, yung oras mo minsan limitado. Yun ang naging routine mo, no? Yes, gano'n na naging bago ako naging PA. Yeah. For 2 years. For 2 years. Kailan ka dumating ulit? So, dumating ako dito, kung hindi ako nagkakamali, September 16, 2014. Kasagsagan ng recession. McDonald's, Tim Hortons. Pero McDonald's ka o Tim No, Hortons? yung old spaghetti. Galing naman yung transition, no? Yes. Tingnan mo nga naman, guys. Sa talagang isa siya sa pinaka-perfect example kung paano harapin ang hamon sa buhay, no? Naniwala ako sa kasabihan, hindi madali magtagumpay. Hindi madali ang buhay. At saka, Chong, hindi lang, sabi nga ng iba, hindi mo makamit ang isang tagumpay kung hindi ka dumaan sa mga pagsubok sa hirap. So, lahat naman tayo, although na dumaan sa hirap, I myself din. I've been through a lot. Oo. Naranasan ko rin ng pagkaroon ng zero account sa bangko. Ultimong $20 pang gas ko, Chong. Parang, sige, sikreto ko parang, Mama,
pero ng debit account mo, pero wag mo sabihin kay Papa. Kasi patay ako kay Papa. Kasi si Papa kasi actually, doon ako nagmana actually. No, bata ka pa nun. Nung dumating ako, High school. medyo high school doon. Bata pa ako. Hindi na, dumating ako sa puntong nag-debit card ni Mama o ni Papa. Wow. Hindi nila alam hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi nila alam yan. Sekreto na yan. Ngayon alam na. Ngayon, alam na nila. Pa, kung nanonood ka man pa. Tawarin mo, nanonood ko pa. Okay, moving forward. So, yun yung mga pinagdaanan mo. At isa ka sa mga legendary. So, alam mo ba, isa ka sa mga nilulupak ko. So, actually, parehas kami ni Pau Pau na Bisaya kami. Ilonggo, half Ilonggo siya. Actually, half Cebuano. Pero dito sa Calgary, ako, half Bulldog, half Shih Tzu. So, in short, bullshit. Pero siya yata, half German Shepherd. Pero tawag dito, seryoso ako, half talaga ako. Oh, half Korean, half Filipino. Yun. In short, Halata. Koreano. Halata, no? Seryoso na tayo. Since na marami pang pinagdaanan, masasakit, mapapain, kumbaga masasaya, at mga sabihin natin na successful din. Pero kung sa lahat ng pinagdaanan mo, John, anong masasabi mo dun sa mga pinagdaanan mo? Actually, yung buhay ko talaga ngayon, hindi ko masabi na mataas talaga o nasa ano na sa level ngayon. Hanggang ngayon, may mga struggles pa rin sa business kasi talaga. Up and down. Hindi maiwasan yung nasa baba ka, nasa taas ka. Pero ang importante sa kasi, merong learning, may natutunan Yes. ako. So yun yung magandang nangyari sa buhay ko na kahit anong mangyari, nasa taas ako, sa baba ko, meron akong natutunan ng mga learnings. Kumbaga, hindi lahat passport. Hindi lahat may Oo. may summer. May ano din, kumbaga sa weather Mga natin, challenges. may summer, winter, summer and fall, autumn. So, ganun yung buhay ko. Alam natin na may ari ka, na may school ka, alam natin na may other things na ginawa. Pero, I must say na ito yung naging seryoso mong ginawa. No? So far, ilang taon pa lang to, almost 1 year na, di ba? So, at tanong ko lang, Joe, sa lahat ng pagkakataon, since 2014 na dumating ka, hindi ba sumagi sa isip mo ito? Bakit ito ang pinili mong, at bakit ngayon lang? Actually, tulad na sinabi mo, hindi lang yung nag-start ako ng business, yun school, saka corporation, may mga kasama ko Partners doon. ka. Tama yung sinabi mo na tanong mo sa akin kung dito na ako mag-settle sa business na to. Sa totoo lang, masaya ako sa business na ito, kahit na sabihin natin na kasi simulan ko pa lang, yung saya ako kasi kasama ko yung pamilya. Tapos kami dalawa ng misis ko at saka isang anak ko. So, full time kami dito. Hindi lang pang pamilya, pang isda ka. Kumbaga, itong business na pinili mo, sabi mo nga, masaya ka. Dahil, kumbaga, nakita mo yung sarili mo. Like, lalo na kasama mong pamilya mo. Kumbaga, yun yung comfort ng family mo. You're doing your business at the same time, you have a bond with the family. And then, lalo na mga friends, bangada. Kumbaga, they have an outlet to come over and check out on you what you do and what you're selling, what you have in the store. Kumbaga, hindi ka nagnegosyo eh. Kumbaga, you have a band with your family, magkasama-sama kayo at the same time, like, you make friends. Actually, sinimulan ko to 2023 pa. Nagsimula na yung vision ko para dito is 2022 pa pa. Okay. Ang daming struggles, hindi ko alam paano simulan. Ang daming nangyari in between until it happened, no? It happened 2025 na nag-decide ako na simulan ko na. Di ba, ina-strategize mo talaga at visualize mo yung I-Halad. Yes. So, can you tell me or can you tell other people what happened? Daming mga trial and error. Hanggang nagtama pa ko na napitan kita na galing. Alam ko yung saan ka magaling. Expertise mo sabi. Usap tayo, di ba? Nakita natin yung mga nakita natin yung mga plano natin dati sa fish na ito. Yung akala ko na doon papunta, sabi ko, Chong, dito ako papunta siguro. So, sinimulan doon, tayo na lang ako ng store na hindi ko alam kung anong kasunod. Trial and error. At remember, pumunta ka pa sa US. Actually, nung nakaraan lang, nakita kita na sa Indonesia. Ang dami yung pinagdaanan. Grabe. It takes mountain to get you where you are right now. Alam. Little ng slide. Pero, so, since nandito ka na sa larangan ng negosyo ito, masasabi mo ba in 3 to 5 years from now na ito na yun talaga?
Yes, ito, panindigan ko na talaga to. Like, I'm happy ako dito sa Miss kahit na ganito lang to na nagsimula ako sa maliit. Maliit pa ba to, Chong? Medyo... So, masaya ako kasi yun nga, kasama ko yung pamilya ko, yung misis ko, yung mga anak ko. Siguro ito na yung makikita ko na dito 5 to 10 years hanggang may pamana na sa mga anak. Sa mga anak ko. Oo. Yung legacy na siya. Yes, maging legacy na siya. Pasa ko to sa mga anak ko, sa mga anak nila. Saka, sa totoo lang guys, ito yung parang nakilala ko na parang bawal sumuko sa isang pag-aamon. Parang go lang ng go. Kahit walang-wala na, kahit kaya o hindi kaya. Basta go lang. Kumaga, it's better to try and fail than not trying at all, no? Confident ako Chong, na malaman din ng manonood, hindi lang ako, hindi lang nakakilala sa atin, kung ano ka dati, kung anong pinagdaanan mo, at sino ka ngayon. Siyempre, lahat naman tao, kapag nagtiis talaga at susumika, talagang darating ang araw na masasabi natin na, ay, successful pala tayo. Kumaga, in our own little ways, maraming definitions ng pagiging successful, hindi lang ito sa larangan ng negosyo. Lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay or sa negosyo, yun nga, katulad ng sinabi mo, trial and errors, sa tingin mo, ano yung mga naging ginawa mo sa bagay negosyo man or kahit ano pa na may tuturing mo big challenge para sa buhay mo? Malaking hamon is yung pag-start ng business. Ito talaga, no? Oo, ito talaga. So, hindi ko alam paano simulan. Magsisimula na ba ako? Pero may kulang pa rin. Baka ganito, baka ganon. So, ang pinaka-the best na nangyari is sinimulan ko. Parang mahina yung loob ko na kaya ko ba? Ito maraming questions. Kasi nasanay ka na with the partners. Just like for example in school. You So, started out. yes. Kasama ka, dito kayo, 5 kayo. So, parang isa sa mga naging challenge mo na pinagtagumpayan mo, I would say. Nung sinimulan ko na, hindi mo akalain na yun, doon ka papunta. Na iba naman yung plano mo, dapat dito ako, pero may iba palang daanan na dumarating. Yeah. So, dumarating yung mga may nakilala ko, may mga ganito pala. Naka-come up ka ng isang Yes, so, tangible ideas na, okay, this is it. I think I could do it. yes. No? So, ito na, yung galing, no? Galing na transition. Actually, alam mo ba na pag ninegosyo, whether fail ka or nasucceed ka, kailangan mo yung connection muna. Kailangan mo yung mga tao. You can't do it alone. Okay, financially, you can do it. You can afford. I know, you can. Pero, masasabi natin na kailangan pala natin ng connection para mag-come up tayo ng ideas. So, yun ba ang ginawa mo or you do it on your own? No, hindi ko masabi na sa sarili ko to. Hindi ko number one, ang Panginoon. Isa, Si Lord. So, Yes. siya ang nag-push sa akin. Daming dasal na ginawa ko para mangyari ito. Kasi, isipin mo seafood. So, saan ka kukuha ng mga supplier? Sinong itatap mo ng mga partners? At hanggang, di ba? remember, I halad. Nakita ko na hindi ako dyan papunta kasi dahil sa'yo, sabi mo, Chong, ganito, yung mga Tagilid, information, no? Tagilid. So, lumiko ako, iniba ko yung Yung hindi ko naman alam na, At Hindi saka ko na bakit alam. tayo mag-stuck doon sa idea na yun na kung Correct. saan hindi tayo kikita, tuloy tayo, di ba? Kumbaga, come up with different ideas, which is, you did it alone. So, talagang saludo ako sa iyo, Chong, na ginawa mo mag-isa. At kasama dyan ang family mo. Given na yung family mo si Ate Zen, mga mentors na nakapaligid sa'yo na it's always a good thing that when you do a business, it's always good to surround yourself with great people. Totoo yan. Pipiliin mo yung mga tao na toxic, so, magiging toxic ka rin, hihilahin ka ng pababa. Gusto mo maging successful ka, pipiliin mo yung mga tao na successful people din. Yes. Na gagawin mong mentor. Yeah, contagious kasi yan. Contagious kasi yan. Nakakahawa pa. Halimbawa, ikaw ngayon, parang, wow, yan na ba si Pao Pao? Kumbaga, I get the idea. Din nahawaan ako. Bravo, no? Ang galing-galing ng journey mo. At katulad ng sinabi ko, isa ako sa nakakilala sa iyo. At parang feeling ko, ang kaibigan ko na to, na naging successful at ginawa niya ito sa isang larangan ng negosyo. At kakaiba, guys, take note, wala pang nagnegosyo dito na Filipino katulad niya na ito ang concept, prime tuna, all the way from the Philippines, Indonesia, kung saan-saan pa, Japan. Lahat na ginawa niya guys para lang ma-achieve niya itong mga products niya.
So, idol po talaga ito sa totoong buhay. Idol rin kita. Idol mo ako sa ibang bagay, pero Yun, tama yung sinabi mo na sa mga pinagdaanan, doon tayo magiging strong. oh, At the same time, dapat wag lang mawala ng, dapat meron kang pag-asa, meron kang tiwala sa taas, dapat parating kang nakasabit sa Panginoon. So, yun yung nagpapatatag sa akin, yung pag nagdadasal ako, humingi ako ng guidance, kami ng pamilya ko, ng misis ko. Dami miracles na dumarating, basta wag lang mawala ng loob, ng pag-asa, tsaka tao. may mga bagay ba na naging sisihan ka sa buhay mo? Na sana ginawa mo na ito. Before. Wala akong pinagsisihan. Kasi yung mga napagdaanan ko sa buhay ko is marami akong natutunan. Nangyari sa buhay ko. Nakinunan ko ng learnings. Yung mga Experience. learnings sa experience ko sa mga downs and ano ba yan? Marami pa ba? Nung bumababa ka, tapos umaangat ka dahil sa lakas ng loob mo, nasasabi mo yan sa sarili mo na, okay, hindi ako umangat sa taas ngayon kung hindi ako galing sa baba. Yes. Sa true experience, Totoo yun. experience speaks for itself. Experience na lang. Tsaka hindi naman tayo mayaman nung pinanganak tayo. So, Hindi nga ba? Tama. Sa tingin mo, Chong, ano yung mga misconceptions ng tao sa paligid mo? Ano yung mga maling akala ng tao sa mga ginagawa? Lalo na sa mga pinagdadaanan natin. Mayroon at magkakaroon tayo ng mga misconceptions, lalo na sa mga paligid natin, na minsan yung isa sa mga families natin, hindi maiwasan yan. Yung mga nagda-down sa atin, ito mong patunayan ngayon. So, dahil sa sinabi mo sa tanong na yan, nasabihin ko na ngayon na marami talaga, dati pa na may nagsasabi sa akin na hindi. Yung alam mo, nagda-down talaga ng mga tao. Minsan, kapwa mo pa na Pilipino, marami na akong naririnig na mga kwento, hindi ko pinapakinggan. Bagkos, yun ang bibigay sa akin ng lakas ng loob. Sa mga loob mo. May mga time na sumasama ang loob ko, pinagdarasal ko na lang na, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob. Kasi pag wala ka, hindi ko ito kaya. Pero anyway, muna tayo, baka magkaiyakan pa tayo dito. Speechless ako. Na-stuck ako doon sa tiwala. Nagtiwala ako sa sarili ko at naniwala ako sa Panginoon. Binigay ko lahat sa akin. Surrender. Ganun. And trust the process. Trust the process. That's important. Trust the process. Parang may iniisip ako na yung mga pinagdaanan ko rin. Akin na lang yun, guys. Ano ang pinakamasaya o hindi malilimutan karanasan ng mga challenge sa buhay? Or kahit hindi man challenge sa negosyo, anong pinakamasaya nangyari sa buhay mo? Even up to this day. So, pinakamasayang nangyari sa buhay ko is, alam mo ito, friend tuna. I Halad Export. So, I Halad Export, under niya yung friend tuna. Oh. So, yan talaga yung pinaka-mother na company yung Mother companies I Halad Export, which is originated by your own. Parang pioneering. Pioneering lang tayo company. nagsimula. Masarap sa pakiramdam yung ikaw mismo mag-decide Yeah. sa sarili mong business. No one is stopping you from doing what you're doing right now. Yes. Ikaw ang mag-decide, ikaw ang magplano, ikaw yung magtatrabaho. Importante na masaya ka. Kasi bakit gagawin mo isang bagay na hindi ka naman masaya? Di ba? Bakit mo gagawin? So, ang importante dyan is kailangan masaya ka. Yes. Yeah, you give your full heart and dedication into it without looking back. Correct. Kasi nga, ganyan tayo mga Pinoy. At saka, gusto ko rin makatulong hindi lang yung tabing ng tabing tayo. Gusto ko rin makatulong sa mga kapwa natin na Pilipino na Give back. gustong magkaroon ng business. Yeah, give back. Sige, kung gusto mo mag-business ng ganito, sige, supportahan kita. Bigyan kita ng mga supplies. Mga insights. Bigyan kita ng, so magbenta siya. Yeah. Bigyan Reseller. kita, reseller, Yeah. wholesale. Bigyan Exactly. kita, kung yung kikita ka. Para lahat tayo. Happy. Guys, take note na open si Boss Pao, open siya for resellers. Okay. So yun ang pinakamaganda rito dahil you're not doing it for yourself. Yes. You're doing it for somebody else too who would want to do the same as you do. Yun talaga yung isa sa mga isa sa mga ini-aim natin. Isa sa mga gusto nating mangyari. Na makatulong tayo, hindi lang tayo ang makinabang, kundi yung kapwa rin natin. Ang good job ito dahil maraming Pilipino dito who would want to try out something new. Yes. Pero isa ka sa na nakilalang Pilipino na napakatapang.
na nag-try out. Pag-iba sa paningin ng tao. Although na you can buy siguro like the same type of product from somewhere else. May superstore, mayroon tayong Seafood City. But then again, iba yung authentic at original talaga. At fresh pa. Malaking bagay sa Filipino, lalo na sa in our community na to select or to choose the authentic one than the imitation ones. At tulad ng sinabi mo nila na in-aim mo, with mission and vision na makatulong din sa ating community, lalo na sa kapwa natin Pilipino na gawin din ito, mag-impresyon din sila, yung give some pointers, ano na lang ang mensahe mo sa kanila. So, i-include mo rin yung mga bashers mo kung mayroon na, at yung mga nandikit sa'yo dati, pinilitan ka, at mga mensahe mo sa mga nag-idolize sa'yo ngayon, nag-aspire to do the same what you do. So, ang may papayo ko lang para may sa experience ko sa mga Pilipino na gustong may mga pangarap, may mga plano, huwag kayong mag-alinlangan. Una-una, pag-aralan nyo and then simulan nyo. Kasi hindi mangyayari isang business pag hindi nyo sinimulan. Ang pangarap, ang plano is mananatiling plano pag hindi nyo sinimulan. Most of the time kasi, yung plano mo, hindi masusunod. Pag nasimulan mo na, hindi masusunod yun eh. Kasi may mga darating na mga... may mga darating. Ganito pala, dito tayo. Dito tayo. So, ikaw mismo malalaman mo yun. Malalaman mo yung sarili mo. May mga sa utak nila, gusto nila magnegosyo, may mga plans sila na to do the same what to do. Magandang i-employ or example ka sa kanila to not be afraid to try and fail than not trying at all. Diba? Correct. So, Chong, katulad mo din, isa din ako negosyante, iba mo, ang dami kong ginawa sa buhay ko. Alam mo yan, you're part of my journey actually. Laging may bago, may luma na ginagawa ko sa buhay. Alam mo, Chong. So, katulad mo, back home in the Philippines, I have my own business. Back in 2013, dahil ko natutunan. But along the way, I thought I would be stuck with doing that thing, but I never thought na with the help of social media, such as TikTok or Facebook, talagang madali para sa atin and to promote to people para bumili ng negosyo mo. Remember, I had my store and then I closed my store after 4 years. Ang dami kong ginawa, ang dami kong mga failures, madami ding mga masasabi kong, wow, nagawa ko rin katulad ng sinabi. Nagawa ko siya, but however, unfortunately, my store has been closed. But then again, yung learnings, continuous learning pa rin yan in such a way. Pero habang nabubuhay tayo, try and try lang. At hindi tayo titigil at hinto sa hanggang doon lang sa failure na yun. Believe na God has better plans for us than we have for ourselves. So, ang dami na. Pero ang natutunan ko dito, after all, isama mo na mga social media, being a vlogger for a long time, hindi ako nag-focus doon. So, I'd rather focus on one thing na which beneficial din for myself and for other people. Kasi just like you, I want to help other people in our community din. Pero through this vlog, through this content, I hope we can inspire other people as much as we inspire ourselves, our families, our friends around the world. After all, alam mo, natutunan ko, positive outlook and continuous learning, katulad ng sinabi mo, with the right attitude, Chong, tandaan natin yan lagi, are the keys to success siguro. Yun ang mga weapons natin to success. Give the time to promote your own thing, promote your store, ano pang mga products mo na hindi pa nila nabibili at nakikita. Bago tayo magtapos, no? Tapos na ba tayo? Oo. So, gusto ko magpasalamat sa iyo, Chong, no? Alam ko marami kang sa vlog mo ito, marami kang matutulungan ng mga business na ma-promote nila yung business nila. Manifesting. Yeah, so, ikaw yung instrumento. So, mabuti at nasimulan mo to. I'm so grateful rin kasi napabilang ako sa vlog mo na to. Maraming salamat. Bye po na. Salamat. Sa mga nakikinig ngayon, pwede namin kayong tulungan. Kung gusto, interesado kayo na maging reseller, kahit saan kayo sa Canada, pwede pa natin iparating yung produkto doon. Pag-usapan natin, message nyo ako, text nyo ako sa 587-438-0086. Or sa Facebook, meron akong yung Key Goal or your Prime Tuna na page. Pag-usapan natin, gusto namin dito sa Prime Tuna is hindi lang tayo yung kikita. Gusto rin natin na merong ibang kikita. Meron tayong wholesaler price. Gusto nyo?
pag-usapan natin. Helping is a blessing daw. Yes, yes. Actually, ako din to, magpapasalamat din ako dahil sa unang episode na ginawa natin, na noon pa natin dapat gawin ito at magkasama tayo nag-figure out nito. At ito na nga, natutupad na natin at ito, I hope na we can inspire people. I hope na ito na yung simula at magiging instrumento din katulad ng sinabi mo. Yung iba pang mga negosyante dyan around the city sa Calgary na para i-promote din natin at tutulungan din natin sila. Ano naman ang ang maaring maibigay natin sa kapwa natin negosyante. Support local. At I hope na hindi lang ito ang first and last natin pagsasama. Of course. Pag-tundab. Again guys, ulitin ko, hindi lang dito sa Calgary aabot itong product ng Prime Tuna. Mayroon din tayong mga kaibigan, mga kapatid natin sa Banff, Canmore, Red Deer, and Airdrie. At kung mayroon mga kilala kayo, share nyo po ito para maglagana. If you live like anywhere in Canada, pwede namin ipadala dyan. Katulad ng sinabi niya. At ipadala natin dyan para matikman nyo rin kung gaano ka sarap itong fried tuna. Don Romelo de Caballero, ang nag-iisang mukhang Koreano, pero pag nagsalita, Bisaya, basa-basa. Okay guys, bago tayo magtapos ng ating episode, hindi rin naman ako papayag na hindi natin makilala ang may bahay ng ating kaibigan. Ate Sen, baka naman mayroon kang ipa-plug natin dyan, promote natin. Sa mga mahilig ng tuna or mga seafoods, visit lang kayo dito sa New Horizon Mall, Prime Tuna. At dito lang sa Biriga Bay. Okay lang.